Kumusta ka, Coffee? Mga nag-aabang sa atin, magandang araw po sa inyo. Mga lagi nanonood sa atin at yung mga bashers na nag-aabang din sa atin, sige, comment kayo dyan sa comment section. Anyway, ito na ha. Si Sara Duterte, di ba? May mga lumabas na analysis noon, nasabi ko rin sa vlog ko, na si Sara Duterte hindi pupunta yan sa impeachment trial. Kasi baka pala mukha di ba? Hindi talaga pupunta yan Pero, sinulatan po siya mismo ng impeachment court. Senado. Sila yung tatayong impeachment court. At hindi ito option. Dinidirect siya. Inuutusan siya na pumunta ka sa trial mo sa July 6. Ikaw ang nagkasala. Ikaw ang pumunta dyan. Anyway, nandiyan naman po yung ilang lawyers mo. Ilang 16 lawyers yan. So, kayang-kaya mo pong ipagtanggol ang sarili mo. Huwag ka na magsasalita. Sabi nga ni Paler mukhang mahirapan kasi si Sara Duterte dyan. Siyempre, English yung usapan dyan. Paano siya magsasalita dyan, etc. Di ba? Basahin natin ito. Ito mismo yon. Ito mismo yung notice. Anong petsa nito? Issued the 2nd day of July. Kahapon, ka-coffee, no? Ito, yan yung notice. Kaya nga, parang nangyari, mismong si Sara Duterte, mukhang nalagasan na rin siya ng kanyang mga kakampi dyan sa Senado. Alam mo kung bakit? Nagkaroon ng All-Senator Caucus. Nagkaroon po sila, mga senador, lahat in-invite. Andiyan yung mga DDS senators umattend. Pero meron naman hindi nagsipunta. Itong desisyon ng impeachment court, hindi lang naman desisyon niya ng presiding officer. Hindi lang desisyon ni Win Gatchalian yan. Desisyon niya ng mga senador, ng mga parte ng impeachment court. Ibig sabihin, nag-agree, ito sa akin lang naman to, analysis ko lang ito, no? Nag-agree sila, Loren Legarda, at kung sino man po yung ibang dumalo doon sa All Caucus Senators, even si Robin Padilla nandoon, nag-agree na dapat si Sara Duterte pa-attend din. Anong ibig sabihin yan? Kasi malinaw naman ayaw ng kampo ni Sara Duterte at they are very vocal na ayaw na hindi naman talaga required si Sara Duterte pa-attend din dyan sa impeachment trial. Pero yung impeachment court, they come up with this notice directing Sara Duterte to attend and or physically attend dyan sa impeachment trial. O wala nagawa yung mga DDS senators. Yun nga ang sabi ko baka nalalagasan na rin siya ng mga supporters niya dyan mismo at talagang matutuluyan siya kapag nagtuloy-tuloy po yung ganyang momentum. Basahin muna natin yung notice. In the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, case number 004-2026 or 4-2026. Notice. 2. Liham po ito. Liham. Notice. Paanyaya. Kay Honorable, wow, Honorable pa talaga. Ikaw naman talaga, Senado, ang bait mo naman, no? Nagnakaw na sa kaban ng bayan, Honorable pa rin, no? Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President, Republic of the Philippines, at pinadalan din po ng copy ang Fortune, Narvasa and Salazar. Yan po yung law firm na mag-aabogado po kay Sara Duterte. Counsel for Vice President Sara Zimmerman Duterte, address 23rd floor, Multinational Bond Corporation Center, dyan po sa 6805 Ayala Avenue, Makati City. At yung email address, ayan. So wala silang kawala dyan. Dahil pinadala din po yan sa email nila. Kasi mamaya palabasin nila, they were not informed, they were not notified ahead of time, etc. Again, July 2 pa po ito July 6 pa po yung hearing. You still have 4 days. Baka sabihin ninyo, hindi ninyo alam. Kasi mahilig mag-reasoning ng ganyan itong kampo ni Sara Duterte. For sure, marami kayong tao, nagbabasa kayo ng balita. Alam nyo yan na pinapa-attend at dinidirect o inuutusan po si Sara Duterte ng korte na umattend siya dyan. Pursuant to Rule 7 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, ibig sabihin may batayan, and in accordance with the writ of summons issued on 19 May 2026, directing you. That's the key word, no? Directing you. Inuutusan kita. Inuutusan ka ng impeachment court. Hindi yan option Directing you to, and I quote, appear before the Senate of the Philippines upon notice and to abide by. And to abide by. Sumunod ka. Obey and perform the premises according to the Constitution and laws of the Philippines. And end of quote. You are hereby notified that trial will commence on the 6th day of July at 2 o'clock in the afternoon and are further directed to appear on said date in person or through counsel before the impeachment court at the session hall of the Senate of the Philippines
Pasay City. Issued the 2nd day of July 2026 dyan po sa Pasay. Dito po sa Pilipinas. Signed by Presiding Officer Senator Sherwin Gatchalian at natanggap na po nila yan. Mismong araw po yan, received by, wala po nakalagay, law firm po yung nag-receive. Narbasa yung nakikita ko dito sa Salazar, no? Na-receive po nila the same day, no? July 2, 2026, 7:50 PM po nila natanggap yung notice na yan. Wala na pong dahilan para sabihin na hindi namin natanggap yan at kung ano-ano na namang justification, kung ano-ano na namang kasinungalingan ang sasabihin nila. 'Di ba? Wala na pong dapat na palusot at kung ano na namang sabihin ni Sara Duterte. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nagsisirculate kasi sa online itong litrato na yan ng mga senador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung present na mga senador dito sa tinatawag nilang All-Senator Caucus ahead of July 6 impeachment trial. All-Senator, ibig sabihin po, hindi ito usapin ng majority, hindi ito usapin ng minority. Lahat ng senador, you are invited to join this All-Senator Caucus. Senators held an all-senator caucus on Friday, ngayong araw po yan, July 3, to finalize preparations for the opening of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte on July 6. Galing po ito sa post ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Sino po yung mga attendees? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo Kasi typical naman sa DDS Senator, kung talagang ikaw ay very loyal ka sa mga Duterte, very loyal ka kay Sara Duterte, hindi ka talaga magjo-join sa mga ganitong klase ng activities unless meron half of your heart, di ba? Mukhang doubtful doon sa ginagawa ng kampon. Halimbawa, nakita mo ba dito si Alan Peter Cayetano? Wala. Si Pia Cayetano, nakita mo dyan? Wala. Si Bongo, nakita mo dyan? Wala rin si Bongo. Yun yung mga diehard na talaga DDS supporter. Siguro, they have their own reasons, di ba? Pero, ano to? Naging, ano na naman, hati-hati na naman kayo dyan. Hindi nyo pwedeng mawala sa isip namin, kasama po ninyo, kayo mga nanonood, na bakit kulang-kulang kayo? Na bakit 2, 4, 6, 8, 10? Bakit 10 lang ang dumalo dyan? Nasaan ang iba? 23 kayo dyan, di ba? Nasaan yung 13? Sige, si Jinggoy kasi nakakulong. Si Bato, expect din natin na attend siya, etc. Pero nagtatago. Sige, 22. Nasaan yung 12? Si Marcoleta, sige, sabihin natin, busy sa kanyang kaso dahil naisampa na po yan. Diba? Nasaan ang iba? Sino po ang pumunta dito? JV Hersito, pasok sa majority. Lacson, majority. Lauren Legarda, minority. Win Gatchalian, of course, the presiding officer. Robin Padilla, minority. Dalawa na po Erwin Tulfo. Chis Escudero, parte ng majority. Mig Zubiri, Tito Soto, and Dries Ontiveros. May dalawa po na umattend. Lauren Legarda, ano to? Baka magkaroon ka na ulit ng maleta niyan. Ano to? Indikasyon ba ito? Nasaan ang iba? Bakit hindi kayo nagsidalo? Huy, nababawasan si Sara Duterte ng supporters kasi naman malinaw na malinaw din naman yan Nagkasala din si Sara Duterte dyan, hindi nyo naman pwedeng i-deny yan Diba? Ang daming ebidensya sa totoo lang, ka-coffee, yung apat na articles of impeachment, very strong yung mga ebidensya doon. Kasi nakita na natin mismo yan sa pagdinig dyan sa House of Representatives, even before the clarificatory hearing, sa Quadcom pa lang, nakita na natin punong-puno, siksik, liglig, umaapaw yung mga ebidensya na nagdidiin kay Sara Duterte. Lalo na, during the clarificatory hearings, nang inilabas na po ni Trillanes yung dokumento and it was corroborated with the reports or documents ng Anti-Money Laundering Council. Lalong nabaon doon si Sara Duterte. Lumabas si NBI. Pinapatutuhanan ng NBI na talagang dinoktor yung mga pirma, yung mga recipients nitong confidential funds. Talagang mauna baon si Sara Duterte dyan. Kaya kung ikaw senator judge ka, ikaw Lauren Legarda, nakikita mo yung facts, andyan yung facts, Tapos, boboto ka pa rin para ma-acquit si Sara Duterte dahil takot ka sa mga DDS, baka hindi ka na iboto ng mga DDS. No, hindi dapat ganyan. Malinaw naman yan. Tungkulin mo, mandato mo, sundin mo yung nasa konstitusyon, sundin mo yung batas, sundin mo yung sinasabi ng taong bayan, hindi ng kampo ni Sara Duterte. Diba? Kasi, ang magsasuffer niyan, Pilipinas din. Paano kung naging presidente si Sara Duterte? O ilan ang nawala sa confidential funds? Millions of pesos. O paano kung naging presidente yan? Baka bilyones nang mawala sa Pilipinas. And kawawa din ang Pilipinas. Diba?
O siya, antabayan na natin. Medyo exciting po ito. July 6 na po magaganap ng first day ng impeachment trial ni Sara Duterte. Monday, Tuesday, Wednesday po yan. Tuloy-tuloy po yung hearing na yan. Alas 2 po ng hapon. Tingin ko mga 5 hours po itong session na to. It will start at 2 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I think 7 or 8 p.m. matatapos po yung session and they will resume the following day. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment box. May mga gusto po kayong sabihin, ilagay nyo dyan sa comment section. Mga nasa Facebook na nakikinig po sa atin, please like and follow. Mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na rin po kayo. And of course, yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Bye-bye.